Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 661. Nakinig lamang ng tahimik si Andrew Cheng, at marahil ay mayroon na siyang hinuha sa kanyang isipan. Hindi pa ito ang tamang panahon upang harapin ang matandang iyon. Ngunit, may kinalaman ito sa nangyari sa kanyang ina, kaya kailangan niyang pumunta doon. Guro, kung haharapin ko ba siya, tutulungan niyo ba ako? Tanong ni Andrew Cheng. Matapos sandaling tumahimik si General Manuel Chu, sinabi niya, hindi ako lilito, ngunit si Zhonglong ay nasa utos mo. Pagkatapos ng lahat, may kinalaman ito sa kataas-taasan. Sa maraming pagkakataon, hindi maaaring lumabas ng hayagan si General Manuel Chu. Ang magagawa lamang niya ay tulungan si Andrew Cheng na alisin ang mga banta sa likuran hanggat maaari. Dahil sa sinabi ni General Manuel Chu, nagkaroon ng lakas ng loob si Andrew Cheng at ngumiti, salamat po, guro. Hahaha. Isang masiglang tawa ang narinig sa kabilang linya, at sinabi ni General Manuel Chu, ikaw talagang bata ka, lumalakas ka na talaga, pati ang kataas-taasan ay kinakalaban mo na. Ngumiti na lamang si Andrew Cheng, nakipagkwentuhan ng kaunti kay General Manuel Chu, at ibinaba na ang telepono. Sa kabilang banda, naging seryoso ang mukha ni General Manuel Chu matapos ibaba ang tawag. Talaga bang itutulak niya ang matandang iyon? Habang nag-iisip, kinuha niya ang isang teleponong pang-satellite at tumawag. Matapos ang ilang sandali, isang ubo ng matanda ang narinig sa kabilang linya. Guro, handa na po si Andrew Cheng na kumilos laban sa kanya, seryosong sabi ni General Manuel Chu. Oh, alam ko na. Isasama ko si Ares Chong sa iyo, sagot ng boses ni Albert Lau, at ibinaba na ang tawag. Sa parehong oras, sa pinakamataas na tuktok ng Isla Changsen, naroon ang puting kastilyo. Isang malawak na silid na may daan-daang metro kwadrado ang lawak, na may marangyang disenyo. Marami ring mga ukit sa dingding, mga larawan ng dragon at ibong Adarna, simbolo ng swerte at kapayapaan. Isang medyo nakakuba na matanda, nakatayo ng nakababa ang mga kamay, nakatingin sa mga ukit sa dingding. Sa kanyang likuran, tahimik na nakatayo si Ares Chong, ang walang kapantay na Diyos digmaan ng Shadow Guard. Pinuno, talaga bang kikilos na ang binata laban sa kanya? Tanong ni Ares Chong. Umubo ng 2 beses si Armando Cheng, lumingon, bumaba ng hagdan, umupo sa sofa, at sinabing, pumunta ka sa Shanghai. Ang matandang lobo na iyon ay napakatuso. Sa loob ng mahabang panahon, palihim niyang inilalagay ang kanyang mga tao sa aming pamilya Cheng, at sinasakop ang pamilya Jing at pamilya Yon. Malinaw ang kanyang layunin. Pagdating mo sa Shanghai, kumilos ka ayon sa pagkakataon at huwag magpapakita. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko rin na ang matigas na batang iyon ay magsasagawa ng pandaigdigang paligsahan upang hamanin ang mga puwersang pang-martial arts ng iba't ibang bansa. Bahagyang ngumiti si Armando Cheng. Opo. Nais ng binata na ipaglaban ang ating sariling sining ng pakikipaglaban, sagot ni Ares Chong. Ang batang iyon. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Wala na akong masyadong panahon. Nang sabihin ito ni Armando Cheng, hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Pinuno, ayon sa ulat ng ika-17, nahanap na ng binata ang binibini, sabi ni Ares Chong. Si Ashley Cheng. Alam ko. May bahagyang pagtataka sa mga mata ni Armando Cheng, at idinagdag, bantayan ninyo si Ashley Cheng, alamin kung sino ang nasa likuran niya. Kinabukasan, pumunta si Andrew Cheng sa ospital upang dalawin si Ashley Cheng. Ngunit bago pa siya makapasok, marami nang nakapalibot sa pinto ng silid nito at nagbubulungan. Naku, ang mga lalaking iyan, napakabangis nila sa batang babae. Oo nga, kaawa-awa naman siya, bakit parang walang kamag-anak na dumadating? Pumasok si Andrew Cheng. Nang marinig ang mga ito, kinabahan siya at sumiksik sa karamihan. Nakita niya ang 4 o 5 lalaki sa loob ng silid. May isang lalaking naka-Amerikana, makapal ang buhok, at medyo malaki ang pangangatawan, nakaupo sa sofa, nakataas ang paa, humihit-hit ng tabako, at nakatingin ng masama kay Ashley Cheng na nakahiga sa kama. Ang iba pa ay mga bodyguard na nakaitim na Amerikana, nakatayo sa tabi nito, at puno ng galit ang mga mukha. Ashley Cheng, bakit hindi mo na ako kilala ngayong nakabalik na ako? Kailan mo babayaran ang utang mo sa amin? Pang-uuyam ng lalaki, na may halong matinding galit sa mga mata. Gagawin ko po ang lahat para mabayaran kayo agad. Pakiusap, umalis muna kayo rito. Darating na ang kapatid ko, ayaw kong makita niya kayo. Nanginginig ang boses ni Ashley Cheng habang umiiyak. May kapatid ka pala. Mabuti, siya na lang ang magbabayad ng utang mo. Hindi po. Pakiusap. Aalisin ko po ang utang ko. Naiiyak na sabi ni Ashley Cheng, at napahawak sa kanyang pisngi na may pulang bakas ng sampal.
Nakikiusap ka. Sige, lumuhad ka at magmakaawa sa akin ngayon. Masamang sabi ng lalaki, malamig ang mga mata. Sa sandaling iyon, pumasok na si Andrew Cheng at malakas na sinabi, sino kayo? Lumabas kayo rito. Lumingon si Ashley Cheng, nakita si Andrew Cheng habang umiiyak, at mabilis na pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Tumingin din sa kanya ang lalaki at nagtanong ng pang-uuham, at ikaw naman, sino ka? Ako ang kapatid niya. Malamig na sagot ni Andrew Cheng habang nakatingin kay Ashley Cheng. Ano ang nangyayari? May utang ba si Ashley Cheng? O, kaya pala kapatid mo siya. Mukha ka namang walang pera. Paano, kaya mo bang bayaran ang utang niya? Tawa ng lalaki. Kakaiba ang batang biglang sumulpot, mukhang karaniwan lang. May ganitong kapatid pala si Ashley Cheng. Nakakatuwa. Magkano? Tanong ni Andrew Cheng. Nagulat ng kaunti ang lalaki, tumayo at lumapit kay Andrew Cheng. Tumingin siya sa batang nagtatago sa likuran nito at sinabing 3 bilyon. 3 bilyon. Napasinghap ang mga nanonood. Paano makakautang ng ganoon kalaking halaga ang isang babae? Talaga nga ba? Kaya ba itong bayaran ng kapatid niya? Ngunit laking gulat ng lahat, hindi nagatubili si Andrew Cheng at sinabing, sige, ako na ang magbabayad. Nakakunot ang noo ng lalaki at nagtanong, saan ka kukuha? Sigurado ka bang may ganoon kang halaga? Nakakatawa. Hindi sumagot si Andrew Cheng, tumawag lang siya sa telepono, ilipat agad ng 3 bilyon sa account na ito. Natawa ng malakas ang lalaki at tiningnan si Andrew Cheng na parang baliw, hala. Ang galing mong umarte. Alam mo ba kung sino kami? Kung hindi ko makita ang 3 bilyong iyan ngayon, ililibing ko kayong dalawa. Umiling na lamang ang mga nanonood at nagbulungan, ang yabang naman ng lalaki, 3 bilyon. Akala mo naman madali lang. Oo nga. Alam ba niya kung gaano kalaki ang halagang iyon? Naku, imbes na tulungan ang kapatid, nagpapakitang tao pa. Hindi pinansin ni Andrew Cheng ang lalaki, lumapit siya kay Ashley Cheng at dahan-daang itinaas ang mukha nito. Nang makita niya ang bakas ng sampal sa pisngi ng kapatid, nag-alab ang kanyang galit at tanong, sino ang sumampal sa iyo? Ako. Bakit, ipagtatanggol mo ba siya? Mayabang na sagot ng lalaki, habang ang mga bodyguard ay handa na ring lumaban. Tumingin si Andrew Cheng sa lalaki at malamig na sinabi, lumuhod ka. At humingi ng tawad sa kapatid ko. Kabanata 662. Biglang tumahimik ang buong silid. Nagulat ang lalaki, at pagkatapos ay humalaklak ng malakas, ano ang sinabi mo? Gusto mong lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya. Kaibigan, mukhang hindi mo alam kung sino ako. Ipakikilala ko muna ang sarili ko, ako ay tauhan ng Panginoon ng kabilang buhay, isa sa 12 templo ng kanluran. Nakakunot ang noo ni Andrew Cheng, lumalamig ang kanyang mga mata. Ang 12 templo ng kanluran. Sila nga iyon. Nang makita niyang nakakunot ang noo ni Andrew Cheng, muling nagsalita ang lalaki, ano, hindi mo pa narinig. Ipapaliwanag ko sa iyo kung gaano kalakas ang aming Panginoon, siya ang namumuno sa 7 lungsod ng kanluran. Mayroon siyang 7 sugo na lahat ay mayayamang negosyante. Ang yaman at kapangyarihan nila ay hindi mo maiisip kahit sa panaginip. Ang katayuan ng aming Panginoon ay hindi mo kayang sukatin. Sa madaling salita, kahit si Bill Guy ay magpapakumbaba kapag nakita niya ang aming Panginoon. Ngayon, gusto mo pa rin bang lumuhad ako at humingi ng tawad sa kapatid mo? Lalong naging mayabang ang lalaki. Namangha ang lahat sa kanyang sinabi. Batid nila na napakalakas ng tinutukoy niyang Panginoon ng kabilang buhay. Nakaupo si Ashley Cheng sa kama, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay, nakayuko, at umiiyak sa takot at lungkot. Akala ng lahat ay susuko na si Andrew Cheng, ngunit malamig pa rin niyang sinabi, wala akong pakialam sa 12 templo ng kanluran o sa inyong Panginoon. Sinaktan mo ang kapatid ko, kaya dapat kang humingi ng tawad. Haha, sige. Matapang ka talaga. Kahit ang Panginoon ng kabilang buhay ay kinakalaban mo na. Mukhang gusto mo nang mamatay. Sigaw ng lalaki, puno na ng galit ang mga mata. Siya ay isa sa mga sugo ni Kew sa ilalim ng Panginoon. Kilala si Kew sa buong kanluran at bilyon-bilyon ang yaman. Napakayabang ng batang ito, sigurado siyang mapapahamak siya. Tumawa ng mapang-asar si Andrew Cheng, ang Panginoon ng kabilang buhay. Kahit siya pa ang dumating dito, kailangan mo pa ring humingi ng tawad sa kapatid ko. Kung hindi, hahanapin ko siya mismo. Napasinghap ang lahat. Napakatapang talaga ng binata. Haharapin pa niya ang mismong Panginoon. Sa galit na sigaw ng lalaki, nangangarap ka. Hindi ka karapat-dapat na banggitin ang pangalan ng aming Panginoon. Ilang taon na siyang naglilingkod at hindi pa siya nakakita ng ganitong klase ng tao, naghahanap lang ito ng kamatayan.
Alam ba niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng 12 templo sa buong kanluran? Para silang mga Diyos. Bawat isa ay may yaman at kapangyarihang hindi maunawaan ng karaniwang tao. Ang mga namumuno ay may kakaibang kakayahan, at ang iba pa ay tinatawag na Diyos digmaan. Sila ang haligi ng kanluran. Ngunit nanatiling kalmado si Andrew Cheng. Nakita ito ng lalaki at sumigaw, "Kayo! Sugurin niyo siya! Turuan niyo ng leksyon ang batang ito!" Agad na lumapit ang 4 na malalaking lalaking kanluranin at biglang sumugod. Nag-alab ang galit ni Andrew Cheng at sumagot agad ng suntok. Bog! Umurong ang lalaki at napasigaw, "Put angina! Patayin niyo siya!" Sabay-sabay silang sumugod, ngunit hindi nagpatalo si Andrew Cheng. Sa loob lamang ng 1 minuto, lahat sila ay nakahandusay na at hindi makabangon. Tinitigan ni Andrew Cheng ang lalaking nanginginig na sa takot. Gagawin mo ba talaga ito? Patay ka kapag nalaman ito ng aming sugo. Nanginginig na sabi ng lalaki habang umaatres. Umalis ka na. Huwag kang lumapit. Natisod siya at napaupo sa sofa. Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Malamig na utos ni Andrew Cheng. Hinding-hindi. Tapat ako kay Sugo Kels at sa aming Panginoon. Wala kang karapatang utusan ako. Sigaw pa rin nito. Bog! Tinapakan ni Andrew Cheng ng malakas ang dibdib nito. Crack! Nabali ang mga tadyang. Napasigaw sa sakit ang lalaki. Bitawan mo ako. Patayin ka nila. Lalong dinagana ni Andrew Cheng ang tapak hanggang sa magmakaawa na ito, "Opo. Hihingi na ako ng tawad. Patawarin niyo na po ako." Binitawan siya ni Andrew Cheng. Agad itong lumapit kay Ashley Cheng at yumuko, "Patawad po, Binibining Cheng. Ako po ang nagkamali." Tumanggo lamang si Ashley Cheng na parang nawawala sa sarili. "Isama mo ang mga kasama mo at lumabas na kayo." Utos ni Andrew Cheng. Opo. Opo. Mabilis silang lumabas ng silid. Paglabas, galit na sigaw ng lalaki, "Kainis. Paano niya nagawa iyon sa akin? Tawagin niyo ang lahat ng tao natin dito sa Shanghai, papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay." At si Ashley Cheng, ang magnanakaw na iyan. Kinuha niya ang gamit ng Panginoon at tumakas. Sigurado akong may kasabwat siya, hanapin niyo sila. Ipinag-utos ni Sugo Kels na bawiin natin ang gamit ng Panginoon sa anumang paraan. Kapag hindi natin ito nakuha, tayong lahat ang mamamatay. Umuubo siya habang naglalakad palayo. Sa loob, seryosong nagtanong si Andrew Cheng, "Paano ka nakilala ng mga taong iyon? Ano ang nangyari sa iyo sa mga nakalipas na taon?" Naiiyak na sumagot si Ashley Cheng, "Kuya. Huwag ka sanang magalit. Ako kasi." Nakita niyang nahihirapan itong magsalita, niyakap niya ito ng mahigpit at doon na ito tuluyang humagulgol. Nang makatulog na si Ashley Cheng, dumating sina Nicholas Lee at Belinda Orr. "Binata, handa na po ang 3 bilyong hinihingi nyo," magalang na sabi ni Nicholas Lee. "Huwag muna nating gamitin. Sa ngayon, bantayan nyo ang mga bagong dating sa Shanghai," utos ni Andrew Cheng. "Opo, binata," sagot ni Nicholas Lee at umalis na sila. Hindi nagtagal pagkaalis ng ospital, may dumating na masamang balita. 6 na matatapang na mandirigma ang naghihintay sa kanyang silid, mukhang nag-aalala. Anong nangyari kay Ginoong Joe? Agad na tanong ni Andrew Cheng. Nagkaim ang mga palad ni Kenji Fu at seryosong sinabi, naipit po si Ginoong Joe. Pinagsama-sama ng 4 na malalaking pamilya ang iba pang maliliit na angkan at mga mandirigma upang tambangan siya. Natalo siya sa dami at malubha siyang nasugatan. Kailan ito nangyari? 2 oras na ang nakalipas. Saan siya dinala? Sa Yancheng, sa bahay ng pamilya Shen, sagot ni Marlon Pan. Nagbago ang mukha ni Andrew Cheng at tumingin sa mga kasama. Ginoong mga mandirigma, sasamahan niyo ba akong iligtas si Ginoong Joe? Sabay-sabay silang tumango, syempre naman. Agad na tumawag si Andrew Cheng kay Brian at kay Oliver Lee, dalhin niyo ang lahat ng tao. Pumunta agad kayo sa Yancheng, sa bahay ng pamilya Shen, ngayon din. Kabanata 663. Ang mansyon na ito ang simbolo ng buong Yancheng. Dito nakatira ang pamilyang Shen, ang pinakamakapangyarihang angkan sa lugar, at isa sa mga iginagalang na pangalan sa sining ng pakikipaglaban sa buong bansa. Sa loob ng daang taon, ang kanilang pangalan ay malalim na nakaugat dito. Kilala ang buong Yancheng sa pagpapahalaga sa pamilya, at bilang nangungunang angkan, hawak ng mga Shen ang ugnayan at kapangyarihan sa bawat sulok ng lungsod. Sa madaling sabi, sa Yancheng, ang pamilyang Shen ang bundok, sila ang langit. Saan man sila magpunta, nararapat lamang na sila ay igalang at ituring ng may mataas na pagpapahalaga. Sa araw na ito, punong-puno ang buong mansyon.
Ang malawak na bakuran, ang malaking entablado ng labanan, at ang lahat ng mga upuan sa paligid ay siksikan sa mga tao. Sa pinakataas at pinakagitnang bahagi ng mga upuan ay nakaupo ang mga pinuno at mga tagapagmana ng apat na malalaking angkan, lahat ay nakatingin sa matandang nakatayo mag-isa sa ibaba. Nakasuot ng puting uniforme sa pakikipaglaban, matangkad at hindi yumuyuko, si Edmund Joe ay nananatiling matatag. Siya ay isang alamat ng sining ng pakikipaglaban, bagaman mapatla ang kanyang mukha at bakas na siya ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, hindi siya atres. Ang kanyang tingin ay matalas, nakapako sa apat na pinuno ng mga angkan sa itaas, at sa lahat ng nagpahayag ng pagtutol sa kanya. Sa gitna ng mga upuan ay nakaupo si Julius Shen, ang pinuno ng pamilyang Shen. Hawak niya ang dalawang bato habang umiikot ito sa kanyang mga palad, at ang kanyang matang tila tigre ay malamig na nakatitig kay Edmund. Sa kanyang tabi ay ang tatlo pang pinuno. Ibrahim Guo, malaki ang pangangatawan, makapal ang kilay, at may nakakakilabot na ngiti sa labi. Gregorio Lee, maliit at nakakuba, mahigit 60 taon na may matalas at mapag-isip na mga mata. Dante Wu, ang iginagalang na pinuno ng pamilyang Wu, payat at puno ng karanasan, na nagpapakita ng dangal ng kanyang pinagmulan. Sa likuran nila ay naroon ang kanilang mga anak, mga tagasunod, at mga tapat na tagapaglingkod. Karamihan sa mga kababaihang miyembro ng pamilyang Wu ay may natatangi at magandang anyo ng kanilang lahi. Naroon din ang iba pang mga dalubhasa sa pakikipaglaban at mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang dako, lahat ay ipinatawag ni Julius Shen upang harapin si Edmund Joe. Kung hahatiin sa mabuti at masama ang mundo ng sining ng pakikipaglaban, si Edmund Joe ay kumakatawan sa tapat at marangal na landas. Samantala, ang mga pamilyang Shen, Guo, Li, at Wu ay kumakatawan sa marumi at tiwaling panig, ang mga nagpapabago sa tradisyon para sa sariling kapakinabangan. Ang pamilyang yan ay nasa ilalim na ng kontrol ng Pambansang Akademya ng Sining ng Pakikipaglaban, at ngayon, ang natitirang kapangyarihan ay nasa kamay na ni Julius Shen. Tumayo si Julius Shen at malakas na nagsalita na narinig ng lahat. Ginoong Edmund, 2 araw ka nang nakikipaglaban dito, 32 laban na ang iyong ipinanalo. Kung magpapatuloy ka pa, isang dakilang mandirigma ang mamamatay lamang sa entablado ng aking pamilya. Pareho tayong nagmula sa sining ng pakikipaglaban, bakit hindi tayo mag-usap ng maayos? Ito na ang ilang beses niyang inalok, ngunit malinaw kay Edmund na hindi siya titigil hanggat hindi nababagsak ang kapangyarihan ng apat na angkan. Para sa kanila, ito ay isang banta, kaya't siya ay itinuring na kaaway. Itinaas ni Edmund ang kanyang ulo, humahawi ang kanyang puting buhok sa hangin, at nagningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Nagsalita siya ng may dangal. Ang sining ng pakikipaglaban, paano ninyo ito maaaring angkinan kayong mga hamak na tao? Noong panahon ng mga mananakop tulad ng Fuso, kayo ay nagtago at inisip lamang ang inyong sarili, at itinapon ninyo ang karangalang ipinamana ng ating mga ninuno. Noong lihim kayong nakipag-alyansa sa mga kaaway at ninakaw ang pundasyon ng ating sining, doon ninyo tinali ang inyong sariling kapalaran. Wala akong labis na kapangyarihan, ang hangad ko lamang ay ibalik ang dangal at paninindigan ng tunay na sining ng pakikipaglaban, para sa lahat ng tapat na sumusunod dito. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw na parang kulog, at natahimik ang lahat, marami ang naguluhan, at iba pa ang nahiya sa kanilang sarili. Ngingiti ng mapait si Gregorio Lee at nagsabi, Edmund Joe, huwag kang magpaloko. Hindi mo kami kayang talunin ng mag-isa. Gaano man kalakas ang iyong galing, hindi mo kakayanin kaming lahat. Sumagot si Ibrahim Guo ng may panghahamak, Ginoong Edmund, ang iyong nagawa sa nakalipas na 2 araw ay karapat-dapat igalang, ngunit malubha ka ng nasugatan. Ilang laban pa ba ang iyong kakayanin? Malakas na pinukpok ni Edmund ang kanyang palad, at ang kanyang lakas ay umapaw na tila yumanig sa buong paligid. Para sa karangalan ng ating sining, kahit na mamatay ako sa entabladong ito ngayon, mas mabuti pang mamatay akong nakatayo kaysa sa inyong mga gumagapang na parang daga. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa lahat ng nakasaksi. Lumapit si Ibrahim Guo kay Julius Shen at bumulong ng may pag-aalala, Ginoong Shen, ano ang gagawin natin? Kakalat na ang balita nito. Kung mamatay siya dito, tiyak na magdudulot ito ng kahihiyan sa ating lahat. Naging malupit ang ngiti ni Gregorio Lee, kung ganyan ang gusto niyang mangyari, hayaan natin siya. Bakit pa tayo matatakot sa sasabihin ng iba? Tumango ng dahan-dahan si Dante Wu, Ginoong Shen, nasa ilalim na ng kontrol ng Pambansang Akademya ang pamilyang yan. Kung ipipilit pa natin ito, baka tayo naman ang maging kaaway nila. Biglang huminto ang pag-ikot ng mga bato sa kamay ni Julius Shen. Isang malamig na galit ang namutawi sa kanyang mga mata. Mga pinuno, makipag-ugnayan tayo. Tatapusin na natin ito ngayon.
Sabay-sabay tayong aatake, at tapusin na ito. Kung magtanong man ang federasyon ng sining ng pakikipaglaban, sabihin nating siya ang pumili ng sarili niyang kapalaran. Nagkatinginan ang tatlo, sabay na tumango at sumang-ayon, sige. Sabay-sabay silang tumayo, bumaba sa hagdanan, at tumungo sa entablado ng labanan. Edmund Joe, kung ito ang iyong pinili, huwag mo kaming sisihin sa mangyayari. Sigaw ni Julius Shen, at bigla na lang siyang sumalakay ng walang paabi. Agad ding sumunod ang tatlo, sabay-sabay na ibinuhos ang kanilang pinakamalalakas na atake. Nakatayo si Edmund sa gitna, kalmado ngunit matalas ang tingin sa kanilang lahat. Huminga siya ng malalim, humanda, at sinalubong sila. Ang kalansing ng mga kamao at paa ay narinig sa buong paligid. Ang labanan ay naging matindi at puno ng panganib. Nakikipagtagisan si Edmund sa apat na pinuno, ngunit hindi siya nagpatalo kahit isang pulgada. Nanganga ang lahat sa pagkamangha. May sumigaw mula sa karamihan. Iyan ang tanyag na tsigong ng pamilyang Zhou. Nagkunot ng noo sina Julius Shen at ang iba pa, kahit apat na sila, hindi nila siya kayang talunin. Tunay ngang hindi imbento ang lakas ng pamilyang Zhou. Sumigaw si Julius Shen sa galit. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin siya, ngayon na. Kabanata 664. Mula sa itaas ng mga upuan, ang mga pinuno ng iba't ibang angkan at mga makapangyarihang tagasunod ay sabay-sabay na sumugod pababa patungo sa entablado ng labanan. Sa isang iglap, nakaharap na ni Edmund Joe ang mahigit 100 kalaban. Marami sa mga pinuno ng maliliit na pamilya at mga dalubhasa ay agad na natamba at nasipa palayo. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang nauubos ang lakas ni Edmund at nagsisimula na siyang umatras. Nakita ito ni Julius Shen at agad na sumugod, isang malakas na suntok ang ibinagsak niya mismo sa dibdib ni Edmund. Faf! Biglang nagsuka ng dugo si Edmund, tumalsik pa atras, at bumagsak ng malakas sa sahig ng entablado. Ang matandang mahigit 80 taong gulang ay pilit na tumayo, at habang tumutulo ang dugo ay tinitigan niya ang 12-dosenang nakapaligid sa kanya. Sumigaw siya ng may diin, hali kayo, mga hamak na nilalang. Subukan niyo pa. Hindi gumalaw si Julius Shen, nakatayo lamang nang nakababa ang mga kamay habang nakangiting pinagmamasdan ang nanginginig na si Edmund. Ginoong Edmund, nauubos na ang iyong lakas. Kung ipipilit mo pa, mas mabilis lamang ang iyong katapusan. Nakita niyang malapit nang sumuko ang matanda, tila bigla na lamang itong lumakas bago tuluyang bumigay. Napangiti ng mapait si Edmund. Bakit ako matatakot mamatay? Ito ang tungkulin ko, ipakita sa buong mundo ang tunay na kulay ninyong mga manloloko. Julius Shen, Gregorio Lee, Ibrahim Guo, Dante Wu, ang inyong pagtataksil sa mga guro at sa ating mga ninuno ay magdadala sa inyo sa impyerno. Bago ako pumunta rito, handa na ako. Ang Pambansang Akademya ng Sining ng Pakikipaglaban ay maglalabas na ng utos na imbestigahan ang inyong apat na angkan. Ang naghihintay sa inyo ay ang ganap na pagkawasak. Sa galit ni Julius Shen, bigla siyang tumalon at ibinagsak ang kamao patungo sa dibdib ni Edmund, patay ka na. Kung ganyan ang gusto mo, ako na ang magpapadala sa iyo sa kabilang buhay. Halos tumama na ang kamao niya sa puso ni Edmund nang biglang may dumating. Boom! Isang gininto ang bala ang humiwa sa hangin, galing sa mataas na bahagi ng pasukan ng mansyon. Doon, isang babaeng may maikling buhok, nakasuot ng itim na leather jacket at pantalon, ay nakatitig habang hawak ang baril. Sa isang iglap, tinamaan ng bala ang kamao ni Julius Shen. Hooray! Napasinghap siya sa sakit, umatras habang hawak ang dumudugong kamay, at galit na tumingin sa pinanggalingan ng putok. Nagkagulo ang lahat sa entablado. Sino ito? Sigaw ni Julius Shen sa matinding galit. Kasunod nito, dahan-daang pumasok ang mahabang hanay ng mga itim na sasakyan, mga Mercedes-Benz at Cadillac, mula sa magkabilang panig ng pasukan. Napanganga ang lahat. Dahan-daang mamahaling sasakyan ang sabay-sabay na dumating. At sa huli, pumasok ang isang mahabang Lincoln, na sinusundan pa ng 3 Rolls-Royce. Kahit ang makapangyarihang pamilyang Shen sa Yancheng ay hindi makakapantay sa ganitong kapangyarihan at anyo. Nagbulungan ang mga tao. Anong nangyayari? Kaninong pangkat ito? Sa unang pagkakataon akong nakakita ng ganito kalaking parada. Sino ang dumating para iligtas si Edmund Joe? Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan. Bumaba ang mga tauhang nakasuot ng itim na suit at magalang na tumayo sa gilid. Mula sa 3 Rolls-Royce, bumaba ang 6 na matatapang na mandirigma, nang makita sila ay napasinghap ang lahat. Ang 6 na pinakamalalakas na mandirigma ay naririto. Natakot sina Julius Shen at ang 3 pang pinuno. Naku, narito silang lahat. Ginoong Shen, ano ang gagawin natin? Nanginginig na sabi ni Ibrahim Guo.
Tumingin naman si Gregorio Lee sa mahabang Lincoln, tingnan ninyo, may nakasakay pa sa loob. Ang anim na mandirigma ay nakapaligid at nagbabantay ng mahigpit sa sasakyan. Bumukas muna ang pinto sa harap at bumaba sina Brian at Oliver Lee. Agad silang nakilala ng ilan, mga kilalang tao sa ilalim ng lipunan. Sa wakas, bumukas ang likurang pinto ng Lincoln. Isang matangkad at gwapong lalaki ang lumabas, nakasuot ng asul na suit, may salamin sa mata, at punong-puno ng awtoridad. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa lahat ng nakakita. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado, kasunod ang anim na mandirigma at sina Brian at Oliver. Nang makita siya, napangiti ng bahagya si Edmund Joe kahit halos bumigay na ang kanyang katawan. Ginoong Andrew Cheng. Agad na lumapit si Andrew Cheng at ainalalayan ang matanda. Ginoong Edmund, ayos lang po ba kayo? Umiling si Edmund, namumutla at nanginginig ang mga kamay, ayos lang ako. Nang makita ng anim na mandirigma ang sugat ng matanda, isang matinding galit at pagnanais na pumatay ang bomb alot sa kanila habang nakatitig kina Julius Shen. Ang kanilang galit ay tila bagyong hamampas sa buong paligid, walang sino man ang makakayang lumaban. Dalhin niyo na si Ginoong Edmund sa ospital, utos ni Andrew. Agad itong sinunod at inilayo ang matanda. Sa entablado, nagharap ang dalawang panig. Ipinaglukob ni Andrew ang kanyang mga kamay sa bulsa at tinitigan si Julius Shen na hawak pa rin ang dumudugong kamay. Sino po kayong binata? Tanong ni Julius Shen, bagaman kinakabahan na. Ngunit biglang may inilabas na baril si Andrew mula kay Oliver, isang Desert Eagle, at itinutok ito sa tuhod ni Julius Shen. Boom! Aay! Napaluhod agad si Julius Shen sa sahig. Nagpanginig ang lahat sa gulat at takot. Ayoko ng kausap ko ay nakatayo habang ako ay nasa itaas, malamig na sabi ni Andrew, puno ng awtoridad at banta sa kanyang mga mata. Labis na ang iyong pagmamalaki. Paano mo nagawang saktan ng pinuno ng pamilyang Shen? Sigaw ng isang miyembro ng pamilya at galit na itinuro si Andrew. Wala pang sino mang nang-ahas na hamanin ang mga Shen, lalo na't napaluhod pa ang kanilang pinuno. Umiling si Andrew at ngumiti ng mapait. Tinitigan niya ang lahat ng nakapaligid, mga miyembro ng apat na angkan at iba pang mandirigma. Mabuti naman, sabi niya ng may malamig na tawa. Gusto niyo bang makita kung sino ang mas marami sa atin? Kabanata 665. Sa pagtatapos pa lamang ng sinabi ni Andrew Cheng, bigla siyang sumugod at sinipa ng malakas ang anak ng pamilyang Shen na nagsalita kanina. Boom! Tumalsik ang lalaki at bumagsak sa ibaba ng entablado, hindi ito makabangon ng matagal, at maririnig pa ang kalansing ng mga buto niyang nabali sa dibdib at tiyan. Ito ang puot ni Andrew, paanong hindi siya magagalit nang makitang pinagtulungan nila si Ginoong Edmund. Agad na sumugod ang iba pang miyembro ng pamilyang Shen upang palibutan siya, ngunit humakbang ng pauarap si Marlon Pan. Ang maliit na unggoy sa kanyang balikat ay tumayo at nagbungay pa. Walang ibang ginawa si Marlon kundi tumayo lamang, ngunit ang kanyang matinding tapang ay tila pader na hamarang sa lahat. Sa isang iglap, napahinto ang lahat ng sumusugod, walang sino man ang nang-ahas na lumusot kahit kalahating pulgada. Ito ang bigat at awtoridad ng isang Taidao, pinakamalalakas na mandirigma. Samantala, itinayo na si Julius Shen. Butas ang kanang tuhod at kamao, at halos magwasak na ang kanyang katawan. Sumigaw siya sa matinding galit, batang mayabang. Lumusab ka sa sarili kong tahanan, walang nagturo sa iyo kung sino ang tunay na namumuno sa Yancheng. Lubos na siyang napahiya, sa harap ng napakaraming tao, siya ay nasugatan at ang kanyang mga tauhan ay tinalo. Ang kanyang mga kasamahan at ang iba pang pinuno ng angkan ay nagturo na rin kay Andrew. Huwag mong isiping dahil may mga Taidao kang kasama ay pwede mo nang gawin ang lahat dito. Ito ay lupa ng pamilyang Shen. Hindi ka makakalabas ng buhay dito. Nagsalita na rin si Gregorio Lee, malamig ang tingin kay Marlon at sa limang kasama nito na hindi pa kumikilos, alam nating hindi pwedeng manakit ang mga Taidao laban sa mga angkan ng sining ng pakikipaglaban. Nais nyo bang sirain ang batas na ito? Sumang-ayon si Ibrahim Guo, tama. Ito ang kinikilalang patakaran ng buong mundo ng sining ng pakikipaglaban. Nais nyo bang magdulot ng gulo sa pagitan ng mga angkan? Napakunot ang noo ni na Marlon at nagkatinginan sila bago tumingin kay Andrew. Ginoong Andrew, tama sila, bawal kaming manakit sa mga angkan, bulong ni Marlon. Tumanggaw si Andrew, hindi nyo kailangang manakit. Ang kailangan ko lang, ay tumayo kayo sa aking tabi. Tumigil sandali si Marlon bago naintindihan. Sino nga ba naman ang mga ngahas na unang manakit kung nakatayo lang ang anim na pinakamalalakas na mandirigma? Tumingin si Andrew sa buong paligid, at sa huli ay nagtama ang kanilang mga mata kay Julius. Ikaw ba ang pinuno ng pamilyang Shen?
Halos sumabog sa inis si Julius sa loob, pumasok ka sa aking tahanan, sinaktan ako, at ngayon ay tinatanong mo pa kung sino ako. Oo. Ako si Julius Shen. At nais kong malaman kung sino ka. Sagot niya, punong-puno ng puot na parang gustong kainin ng buhay ang binata. Umiling lang si Andrew nang walang emosyon, pasensya na. Hindi ka karapat-dapat malaman iyan. Napasabog sa gulat ang lahat. Napakahayag. Sa sariling mansyon pa ng mga Shen sinabi ito. Baliw ka ba? Ito ang teritoryo ng pamilyang Shen. Ang kaharap mo ay isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa buong bansa. Sigaw ng kapatid ni Julius na si Romeo Shen. Wala pa siyang nakitang ganito kayabang nakabataan. Tumingin si Andrew sa lalaking nasa edad 50, nakahawig ni Julius ng 7 bahagi, kayo ba ay kapatid niya? Oo. Ako si Romeo Shen, at ang nasa harap mo ay ang kapatid ko. Sagot nito ng mayabang at nakataas pa ang baba. Tumango lang si Andrew, at sa isang iglap ay malakas na sinampal si Romeo. Paak! Napasigaw sa gulat ang lahat. Sa harap mismo ng pinuno ng pamilyang Shen, sinampal ang kapatid nito. Gaano kalaki ang tapang ng binatang ito? Namula sa galit si Romeo at itinuro si Andrew, batang hamak. Dadapuan kita ng kamay ngayon din. Sumugod siya, ngunit hindi umiwas si Andrew. Sa halip, humakbang ng paarap si Marlon at inilabas ang isang malambot na espada mula sa kanyang baywang. Swiss. Isang kislap ng pilak. Nakatutok na ang dulo ng espada sa lalamunan ni Romeo, 1 pulgada na lamang at tiyak na tumatagos na ito. Nawala ng galaw si Romeo. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo, at naramdaman niyang tila nahuhulog siya sa lamig ng impyerno. Hindi niya man lang nakita kung paano iginuhit ni Marlon ang espada. Marlon daw. Lalabagan mo ba ang batas ng sining ng pakikipaglaban? Nauutol na tanong ni Romeo. Ngumiti ng bahagya si Marlon, hindi. 1 pulgada pa lang ang layo nito sa ugat ng iyong leeg. Alam na alam ko kung saan titigil. Nakahinga ng maluwag si Romeo, ngunit idinagdag ni Marlon, ngunit sa pulgadang iyan. Maaari akong magkamali. Umatras ka na. Sigaw ni Julius sa kapatid nang makita ang panganib. Agad na ibinalik ni Marlon ang espada at muling tumayo sa tabi ni Andrew na parang walang nangyari. Sa likuran, bulong ni Kenji Fu, mas lalo pang gumaling ang paggamit ng espada ni Marlon. Tumango naman si Warren Ching, kahit ako, hindi ko kakayanin ang bilis niyan. Tumingin si Andrew kay Romeo na nanginginig pa rin sa galit kung wala kang sapat na galing. Huwag ka nang magyabang. Ikaw talaga. Huminga ng malalim si Julius at nagtanong, ano ba talaga ang pakay mo? Kung para iligtas si Edmund Joe. Pwede na kayong umalis. Naiintindihan na ni Julius, tanging ang kilalang Ginoong Andrew lamang ang may kakayahang samahan ng 6 na daw. Ngumiti nang walang mali siya si Andrew at umiling, mali ang akala ninyo. Hindi lamang si Ginoong Edmund ang aking sasagipin. Nandito ako upang tuluyang wakasan ang alyansa ng inyong 4 na angkan. Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.